So muli po ay isang magandang araw sa ating lahat na andito tayo sa ating pagpapatuloy ng atin pong dinidiscuss sa ating topic na Overcoming Depression sa Chapter 2, mga tao sa Biblia na nakaranas ng matinding lungkot. So atin pong ipagpatuloy ang atin pong discussion. Hindi ka nag-iisa sa nararamdaman mong kalungkutan kahit ang mga kilalang lingkod ng Diyos sa Biblia ay dumaan sa mga panahong parang walang pag-asa. Pinakikita dito na ang depresyon ay hindi palatandaan ng pagiging mahina ng pananampalataya, kung hindi ito ay bahagi ng pagiging isang tao. Sa ating psychological insight, ang matinding stress o loss na maaaring mag-trigger ng depressive episodes. Sa psychology, ito ay tinatawag na reactive depression. Sadness caused by life events. Ngunit may mga tamang environment and emotional support at coping strategies at posible po ang tinatawag na pagaling. Patuloy nating pag-usapan ang biblical insight. Sa panahon po ni Propeta Jeremiah, sa Jeremiah chapter 20, verse 14 to 18, ninais po niya na hindi na siya ipanganak dahil sa bigat ng magiging mission niya. Ibig sabihin, ang mga challenge na ito ay nagbibigay sa kanya ng matinding kalungkutan. Si Moises struggled with overwhelming burden, frustration, and wanting God to end his life. Sa Numbers 11:14 to 15, sinabi niya, I am not able to carry all these people alone. The burden is too heavy for me. If you will treat me like this, kill me at once. So naandito na yung kanyang kalooban na parang hindi niya kakayanin, matinding kalungkutan dahil sa tingin niya ang sitwasyon ay masyadong negatibo, may mga frustration siya sa kanyang buhay. Maging si Apostol Pablo and his companions struggle with being burdened beyond their strength and despairing of life itself. 2 Corinthians chapter 1 verse 8 to 9. We were also utterly burdened beyond our strength. Ang sabi po ay mas mahigit pa sa kanilang kalakasan o makakaya, that we despaired of life itself. Indeed, we felt that we had received the sentence of death. Parang naando na po sila sa point na ito na ang katapusan, ito na ang kamatayan, walang ibang choice. 2 Corinthians chapter 7 verse 5 to 6. For even when we came into Macedonia, our bodies had no rest, but we were afflicted at every turn, fighting without and fear within. So may pakikipagbaka sa labas, may pakikipagbaka sa kalooban. But God who comforts the downcast comforted us by the coming of Titus. So makikita natin, dumating ang isang kaibigan nila, si Titus, at nagbigay ng comfort sa kanilang kalagayan. Kapag may pinagdadaanan ka, huwag isipin na wala kang kwenta. God's people also broke down, but they broke down in His presence. Maging ang mga lingkod ng Diyos ay naandun po sa gitna ng kalungkutan, ng pagkabigo, ng pagtingin sa sarili na maliit, pero ang nagtataas sa kanila ay walang iba kung hindi ang Diyos. Sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, my grace is sufficient for you. For my power is made perfect in weakness. So lahat tayo may limitations.
Lahat tayo may pagkukulang, walang magsasabing kayang lahat ang lahat ng bagay at pagsubok dito sa lupa. It is only by grace of God. Sa biyaya lang ng Panginoon, meron tayong pag-asa. So sino ang mga character sa Biblia na naa-identify mo sa iyong sarili at bakit? Ano ang makakatulong sa iyo upang mapaglabanan mo ang matinding lungkot ng depression? So dito, tatanungin mo ang iyong sarili at maghahanap tayo ng ating solusyon. At walang ibang solusyon kung hindi ang ating Panginoon. So katulad din ng ating mga pinag-aralang Bible characters, lahat po sila ay nakaranas ng matinding kalungkutan o depression. So sa atin pong susunod na topic sa chapter 3 about the mind, body, and spirit connection at kung ano ang koneksyon nito sa pagkakaroon ng depression ay atin pong pag-aaralan sa susunod na pagkakataon. Marami pong salamat at sana po meron tayong natutunan ngayong araw na ito. God bless you all.